Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's bago natin pag-usapan itong rest back naman ni Libiste kay Auntie Claire. Kasi nagkaroon ng counter claim o counter complaint ito si Jose Claire Castro dito kay dito sa baklang hindi, sorry, mali po. Batang Libiste, baklang Libiste tuloy. Pasensya na po kayo ha. Batang Libiste po, hindi baklang Libiste. Hindi naman po bakla yan eh. Bakla ba yan? Hindi yan bakla. Atapang tao yan eh. Siguro doon lang po sa pagbabasketball. Kasi pag tumitira yan, ganito mga kababayan. No? Yan. Ay! Hindi na shoot. Ay! Lapit-lapit na sa ring eh, hindi pa na-shoot. Tabingi yung mga kababayan, tabingi yung tira eh. Hindi po bakla yan Batang Libiste po. Itong Batang Libiste kasi may matandang Libiste si Senator Ligarda. So, Batang Libiste, hindi po baklang Libiste. Okay, siya po ay may rest back may rest back kay Yusek nga. Kasi nga ito si Yusek, kung merong 111 na hininging danyos itong si Libiste, si Auntie Claire ay meron naman pong 500 million na hinihingi na danyos dahil di umano sa sleepless nights and anxiety na idinulot neto ni Libiste. Pero bago yan mga kababayan, pag-usapan lang natin etong tanong ng isang reporter. Kasi mga kababayan, namigay si Pangulong Bongbong Marcos ng ayuda at nakita po, namataan po doon sa event si Yorme Isko Moreno at si Zamora. Si Mayor Zamora ng San Juan. So ang sabi tuloy ng reporter, mga paepal? So paepal daw si Yorme, paepal daw etong si Mayor Zamora dahil doon nandun daw sa pamimigay ng ayuda. Ganun ba yon? Ang pagkakaalam ko kaya nandun si Yorme dahil sa Maynila ginanap yung event eh. So yan po ay bilang paggalang sa presidente, sinasalubong yung presidente. Huwag kayong maging bastos. Kapag ang presidente nandun sa lugar ninyo, salubungin ninyo. Huwag yung hayaan yung presidente sa Davao. Ang presidente nagpupunta sa Davao, hindi naman sinasalubong ng mga Duterte. Kabastusan yun. Tapos sasabihin niya, paepal. Baka ito, reporter na to paepal. Pakinggan ninyo, mga kababayan, itong tanong ng reporter. Unang tanong mula kay Marcela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who have joined the president. So may we know what happened to the implementation of the anti-EPAL provision on the 2026 national budget? Okay, ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Babanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang host. Sa Manila po ginanap, kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating Pangulo. Patungkol naman po kay Mayor Francis Zamora, siya naman po ang National President of the League of Cities na siyang kumakatawan sa city mayors. So ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo, nararapat lamang din pong pumunta si Mayor Francis Zamora. Okay. Teka, may follow-up question nata. On other issue... Hindi na. Grabe naman kayo mga reporter. Nandun lang eh. Alam mo ba ang paepal? Yung paepal, yung namimigay ng ayuda, tapos nandun yung picture. Nandun yung pangalan nila dun sa ayuda. Ay ng mga paepal. Pero kung yung mga mayors, na meron naman palang parte dun sa programa, bilang host, nandun si Yorme Isko at ito League of Mayors pala presidente si Francis Zamora. So kinakailangan nandun. So hindi po pa epal yun. Anak ng teteng naman.
So, mga kababayan, yun lang po ay pagpapakita ng respeto. Yun lamang po ay pagpapakita ng suporta sa gobyerno. Yung iba nga dyan, hindi sumusuporta sa gobyerno eh. Mas maganda na yung nagpapakita ka ng suporta sa presidente para palakasin mo ang loob ng presidente kasi maraming naninira sa presidente, maraming naninira sa gobyerno. So kinakailangan din magpakita ang mga mayors, lahat ng sumusuporta dito sa administrasyon, dapat makita ng presidente yung suporta nila. Di ba? So respeto lang po yun, ma'am. Hindi po yun paepal. Yung mga paepal, yung nabibigay ng ayuda, tapos may karton. Ayun po yung paepal, pakarton. Di ba? So ito mga kababayan, punta na tayo dito sa pinagsasabi naman ni Libiste. Dahil nga po bumanat si Auntie Claire ng 500 million na danyos dito kay Libiste dahil po sa sleepless nights and anxiety. So grabe yan, anxiety pala si Yusek Claire. Yung si Auntie Claire dahil dun sa mga bintang ni Leandro Libiste. So ito, sumagot ito nga baklang ayun. Yan na naman, nagkamali na naman ako. Ba't ba bakla na sasabi ko? Batang Libiste. Bumanat, sabi niya, humingi si Yusek Claire Castro na bayaran ko siya dahil sa sleepless nights and anxiety. Nadulot umano ng kasong isinampa ko laban sa kanya. Wala akong obligasyong bayaran siya. Pero kung kailangan niyang magpagamot ngayon, bukal sa loob kong sagutin ang kanyang gastusin sa ospital. Wow Talaga lang Ay pabanat ni Libiste. Ito pa. Sabi naman ni Libiste uli. Mabuti kung maglabas ng medical certificate ng doktor ni Yusek Claire Castro na talagang dumarana siya ng sleepless nights and anxiety para malaman kung anong pagagamot ang sasagutin natin para sa kanya kahit wala akong obligasyon sa kanya. Dagdag ko, interesado ang taong bayan na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng mga kabani ng gobyerno at kilatisin ang kanilang trabaho. Lalo na 2.46 billion ang 2026 budget ng PCO ni Yusek Claire. At si Acting Secretary Dave Gomez ay hindi pa nakukumpirma ng Commission on Appointments. So yan po yung mga banat ni Libiste, ni Leandro Libiste. Leandro Libiste. Okay, so ito naman ang sagot niya ng Yusek Claire Castro. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million. Hindi lang pala yun Hindi lang pala sleepless nights sa anxiety. Ang dahilan pa, kaya pinagbabayad ni Yusek Claire Castro, itong si Libiste, ng 500 million, dahil po niruruwi niya ang integridad ni Auntie Claire. Ayan, hindi lang po yung hindi lang po yung sleepless nights sa anxiety na dinulot ng mga peking bintang ni Libiste dito kay Auntie Claire. Yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Good. Good! Simpleng sagot Good! Di ba? Natatandaan niyo ba yung sinabi ni Claire Castro nung na-interview siya dun sa sa isang programa? Sabi kasi ni ni Libiste at ni Topacio na ang sasampalang sa kanya ay civil case, hindi criminal case. Dahil naawa daw siya kay Yusek Claire. Sabi ni Yusek Claire di salamat. Di thank you. Sabi ni Yusek Claire. Ito naman, ganun din ang banat ni Yusek. Very good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety.
So that will be part of the case. O yun, di nagkaroon pa ng idea si Auntie Claire. At mas tumibay yung kanyang laban yan sa kaso ni Libiste, na mismo inaamin ni Libiste netong nakakabatang Libiste na talagang naka-cause siya ng anxiety at sleepless nights dito kay Auntie Claire. Ayari ka. I-ready mo na yung 500 million mo. Ha? Sunod na tanong mula kay Tina Okay, so yun lang yung pabanat-banat ka pa dyan, pabanat-banat ka pa, Libiste, na handa mong bayaran, bahala kang magpagamot, bukal sa loob mo sagutin ang gastusin sa ospital. Nagpapatunay lang na tanggap mo na talagang hindi mo pinatulog etong si Yusek Claire at nabigyan mo ng anxiety dahil dun sa mga pinagsasabi mo na tinitwist mo ang mga bagay-bagay. Kaya i-ready mo na yung 500 million mo. Nako po, 500 million pesos. Marami naman pera yan eh. Di ba? Marami naman pera yan eh. Dahil dun sa nakuha niyang proyekto. Galing kay ang nagbigay sa kanyang proyekto, yung admin dati. Si Duterte. Kaya laki-laki ng pinera nito diyan sa solar. Kaya kayang-kaya niya yung 500 million na damage na hiningi ni Yusek Claire Castro. At sigurado naman panalo to kasi abogado ni Libiste laging talo. Kaya ano pa ba ang asahan natin? Asahan na natin na mananalo si Yusek Claire. At syempre, Yusek, bikini men. Mabawasan ng konti yung 500 million eh. Para po sa mga pambili ng gasolina, mahal na ng gasolina, grabe. Okay, so ayun lamang po mga kababayan, ayun lamang po ang update natin. Bumanat si Libiste, mas lalong nadiin si Libiste doon sa banat niya. Itong banat na itong baklang batang Libiste na to. Kasi imbis naman nahihimik na lang eh. Nagdagdag ka na naman ng naglabas ka pa ng pangahawakan ni Yusek Claire Castro na talagang inaamin mo mismo na nakakos ka ng sleepless nights and anxiety dito kay Auntie Claire. At bilang pagtatapos, eto pong si Harry Roque ay sinampahan po ng reklamong land grabbing ng 17 magsasaka. Yan po mga kababayan. Etong si Harry Roque at ang kanyang asawa si Myla Roque ng Biancam Holdings. Kayo ay walang ligtas, walang krimen na hindi napaparusahan. Mananagot kayong mag-asawa at mga protektor ng mga Duterte. Para po daw dun kay Hasmin Mandani Aquino na sumakabilang buhay na. Siya po ay namuno dun sa mga magsasaka laban po kay Harry Roque. Sila po yung mga biktima po ng land grabbing. At para po daw kay Ram Madriaga. Salamat din po kay Pebbles Talakera. Salamat din po kay NBI Director Melvin Matibag. At higit sa lahat kay Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat sa inyo. So ito mga kababayan, etong si Harry Roque ay naharap na naman sa panibagong kaso, land grabbing. Kasi marami po talaga siyang kinuwang lupa dyan mga kababayan, dyan po sa Bataan. Ang alam ko po sa Bataan. Kaya, Harry Roque, mukhang hindi ka na talaga makakabalik dito sa Pilipinas. Habang buhay ka na magtatago dyan sa ibang bansa. At darating din ang panahon na ikaw ay mapupusasan at mananagot dito sa sa hustisya dito sa Pilipinas. Sige lang, magtago ka lang, mauubos din naman yung yung mga resources mo diyan. At pag dumating ang araw na talagang hindi ka na makakilos, corner ka na, madadala ka dito sa Pilipinas. Ikaw ay mapupusasan, ikaw ay hihimas ng rehas dahil sa mga pinagagawa mo dito sa ating bansa. Maliban dun sa Pogo issue,
Meron ka palang land grabbing issue. Nako, Harry Roque. Good luck na lang sa'yo. So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.